Hi guys, narito ang ika-84 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa Heavenly Marks family, masiglang nagsasanay ang mga kabataan, nagbibigay ng kanilang lahat. Ngunit may napansin ang isa sa kanila. Tigil muna kayo sa pagsasanay. Bilasan ninyo at tingnan kung sino ang dumating. Young Master Niali. Young Master Niali has returned. Tumayo ng matuwid ang mga batang nagsasanay, at ganun din ang kanilang trainer. Magpatuloy kayo sa pagsasanay. Walang kailangang magkagulo, pero ikaw ang dakilang bayani ng Glory City. May biglang sumigaw. Kuya Niali, nakangiti si Xiaoyu. Pagbagsak niya, nakailag ang ating bida at nagulat ang trainer. Xiaoyu, sa susunod, gumawa ka ng mas magaan. Hindi na kaya ng mga tile sa bahay ang antas ng iyong pagsasanay. Ang iyong kuya ay lalabas para mag-adventure bukas. Matagal bago ako makabalik. Kung ganoon, maaari ba akong sumama? Masyado ka pang bata. Hindi ka pa pwedeng pumunta sa mga lugar na tulad nito. Oh, Xiaoyu, ikaw na ang pinakamalakas sa pamilya pagkatapos ko. Sa panahong wala ang iyong kuya, ikaw ang bahala sa pagprotekta sa Heavenly Marks family, sabi ni Xiaoyu. Oo, sabi ng ating bida. Halika, hanapin natin ang patriarka at ang iyong tiyuhin. Pagsang-ayon ni Xiaoyu. Okay, sabi ng trainer. Ingat ka, Young Master Niali. Sabi ng ating bida. Kita-kits sa susunod. Masayang nagkukwentuhan ang mga bata. Sa tingin ninyo, ano na kaya ang antas ng pagsasanay ni Kuya Niali? Wow! Kahit si Ate Xiaoyu ay nasa Black Gold rank na. Si Kuya Niali ay tiyak na nakapasok na sa Legend rank. Napasigaw ang isang bata. At isa pa, si Kuya Niali at si Ate Yezayan ay nagpakasal na. Narinig ko na maganda si Ate Zayan, ang pinakamagandang babae sa ating Glory City. Biglang sumigaw ang trainer. Mga batang pasaway, magmadali na kayong magpatuloy sa pagsasanay. Masaya na ako kung maabot ninyo ang antas ni Xiaoyu sa buong buhay ninyo. Nagmadaling bumalik ang mga bata sa pagsasanay. Heavenly Marks Family, Council Room. Xiao Li, lalabas ka para mag-ensayo. Tama po, ama. Ang sabi ng ama ng ating bida. Tiyak na lilipad ang mga anak kapag lumaki na sila. Ingat ka sa iyong sarili kapag nasa labas ka na. Huwag kang mag-alala, ama, babalik ako ng madalian. At isa pa, malapit na akong makapasok sa Legend rank. Gulat na reaksyon ng dalawa. Legend rank. Sabi ng Grand Elder, napakaganda. Sino ba ang mag-aakala na makakagawa rin ang ating pamilya ng isang Legend rank expert? Kapag dumating ang araw na iyon, dapat natin itong ipagdiwang ng maayos. Hahaha, Xiao Li, dahil limitado ang ating karanasan, marahil ay wala na tayong anumang payo na maibibigay sa iyo. Emo, napatingin ang dalawa, walang duda, ikaw ang pinakamagaling na miyembro ng mas bata na henerasyon ng ating Heavenly Marks family. Hindi natin mailarawan kung gaano kataas ang kaya mong marating sa hinaharap. Noong una, tiningnan mo na ang treasure vault ng pamilya. Marahil ay wala nang natitira na makaakit sa iyong mata. Pero mayroon akong isang bagay dito. Ito ay isang heirloom na ipinamana ng ating mga ninuno. Ang patriarka lang ng bawat henerasyon ang pinapayagang magkaroon nito. Kahit na sina Nien at ang iba ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng bagay na ito. Special ring. Mayroon din ako. Siyempre, hindi ito ang tinutukoy ko. Tumunog ang space ring. Naglabas ito ng isang maliit na kahon. Habang nakatingin na tatlo, bubuksan na ito ng patriarka. Nakabalot pa ito sa tela. Oh, naintindihan ko na. Dapat ay isang Matryoshka doll ang nasa loob. Ito ay isang kayamanan na naiwan ng ating mga ninuno, kaya syempre, dapat itong maprotektahan ng maayos. Ang laman ay isang pahina. Laking gulat ng ating bida. Talagang. Kinikilala mo ba ang bagay na ito? Siyempre, paano ko ba hindi makikilala? Dahil sa bagay na ito, naipanganak muli si Niali.
Kahit na nasa kanyang pinakamataas na kakayahan sa kanyang nakaraang buhay, hindi nakilala ni Niali ang pinagmulan ng Temporal Demon Spirit Book. Ang Temporal Demon Spirit Book na hawak ni Niali noon ay hindi kumpleto. May 8 nawawalang pahina. Samantala, sa buhay na ito, ang libro mismo ay nawala. Pero nakuha ni Niali ang isa sa mga nawawalang pahina mula sa loob ng kabaong ni Emperor Kungming. Sino ba ang mag-aakala na ang pangalawang pahina ay nasa pamilya pala? Mayroon ka rin pala. Natuklasan ko ito noong nakaraang ekspedisyon sa Ancient Orchid City kasama ang team mula sa Academy. Pero hindi ko rin ma-decipher ang mga nilalaman nito. Sabi ng ating bida, nararamdaman kong ang mga nawawalang pahinang ito ay naglalaman ng isang napakahalagang lihim. Patriarka, pakibigay po sa akin ang nawawalang pahinang iyon. Binigay pa ng Patriarka ang isa pang pahina. Ano ito? Paano ba? Napagtanto mo ba ang isang bagay mula sa pagtingin sa 2 nawawalang pahinang ito? Sabi ng ating bida, tiyak na 2 nawawalang pahina mula sa iisang libro. Ang mga materyales at mga sukat ay pareho. Pero pareho rin ang nilalaman. Sabi ng ating bida, 2 magkaparehong papel. Ang ating mga ninuno, maaaring mayroong koneksyon sila sa mga guho na iyon. Kailangan kong tingnan ito kapag nakabalik na ako. Niali, ito ay isang bagay na ipinamana ng ating mga ninuno. Dapat mong alagaan ito ng mabuti. Ayos lang. Walang mas karapat-dapat na maghawak nito kaysa kay Shaoli. Huwag kang mag-alala, ama. Patuloy silang nag-uusap. Lumubog na ang araw at dumating na ang gabi. Maririnig ang mga ingay sa loob ng bahay. Habang kumakain ng masaya ang buong pamilya ng ating bida, ipinakita ang nilutong pagkain ng kanyang ina. Habang masaya ang kanyang ama, ganun na rin ang ating bida. Nakangiti ang ating bida habang lumipas na ang gabi. Dumating na ang umaga, pinakita ang ating bida, humakbang siya, kasama ng ating bida sa likuran niya si Jian, Goddess, Mr. Lu Ming, at ang 2 expert. Pinakita ang buong grupo. Sabi ni Duzi, narito ka na sa wakas. Sa buong panahong ito ay abala ako sa mga gawain ng Glory City at hindi ako nakauwi ng matagal, kaya parang pinapabayaan ko ang aking mga magulang. Kaya bumalik ako para kumain ng maayos kasama nila. Napahinga ng malalim si Duzi. Nahihirapan ka pala, dahil umiiral ang mas malaking pamilya, nakakaligtas ang mas maliit na pamilya. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Lumingon siya sa likuran, sa tarangkahan ng Glory City. Habang nakatingin ang City Lord pati na rin si Lord Yemo. Mr. Lu Ming, Young Master Niali, babalik na ba tayo sa Netherrealm ngayon? Ang City Lord ay nagbigay sa akin ng napakaraming regalo. Hindi ako makapaghintay na tikman ng Patriarka at ng iba. Tama, Feral na. Pinakita ang mga puno. Mula sa Glory City, makikita ang Snow Mountain. Makikita ang Kapa. Ito pala si Lord Yemo. Sabi ng City Lord, Ama, si Yuner at ang iba ay pumasok na sa kagubatan. Ahemo. Sabi ni Lord Yemo. Lumabas na sila para lumaban para sa kinabukasan ng Glory City. Matanda na tayo. Sana'y sumaya ang kapalaran sa kanila. Ang 9-layered Deathlands ay talagang puno ng panganib. Pero kung ang isang eaglet ay palaging nagtatago sa ilalim ng pakpak ng kanyang ina, hindi ito matututong lumipad sa kalangitan. Sabi ni Lord Yemo, Yezang, ibibigay ko sa iyo ang Glory City. Pupunta ako sa Black Prison Realm. Oo, Ama, makikita ang araw. Habang ipinakita ang lugar ng Snow Mountain. Habang naglalakad silang lahat. Sabi ni Lu Piao, parang konti na lang ang mga balahibo sa iyong mga pakpak, Guanjian. Oh, tama, dapat ay dahil sa pagtaas ng antas ng iyong pagsasanay, ang Black Dragon Bloodline sa loob mo ay unti-unting pinipigilan ang iyong Thunderbird Bloodline. Habang may naramdaman si Jian, binuka ni Jian ang kanyang pakpak at nagulat si Lu Piao. May paparating, sabi ng Goddess, Niali, sila iyon. Naramdaman din ito ng ating bida.
Napakabilis nilang makita tayo, ang mga demonyo beast na antas alamat sa ilalim ng Black Spring. Habang hamangin sa lugar kung nasaan ang grupo ng ating bida, nagulat si Lu Piao. Habang nakatingin ng seryoso si Mr. Luo Ming, pinakita ang anino ng dalawang nilalang. Ipinakita ang kulay pulang paa. Naghanda si Jian. Ipinakita na ang dalawang dumating na nilalang, malaking kulay pula at isang payat. Sabi ng malaking kulay pula, pinaghahanap ninyo kami ng matagal. Buwisit na bruha, tumingin ng matagal ang kulay puti. Sabi ng kulay puti, kaming dalawang magkapatid ay naghahanap mula sa Tianyan Highland Plateau hanggang dito. Dagdag pa nito, dahil hindi ka na nagtatago sa iyong turtle shell sa Black Spring, kailangan naming sirain ka ng lubusan. Pagkaraan ng ilang daang libong taon, nakakuha ka lang ng napakaliit na bahagi ng iyong banal na katawan. Dapat ay isang natatanging kasiyahan ang paglaro dito. Gaano kakilabot, Lu Chen siya, Lu Chen mo. Hinabol mo ako matapos ang sinaunang labanan hanggang sa Black Spring, sinusubukang sirain ang aking nabasag na banal na kislap. Hindi ko akalain na makakaligtas ka pa rin matapos na magbantay sa labas ng Black Spring ng matagal. Naglabas ng aura ang goddess. Ngayon, kahit na kailangan kong gamitin ang aking lakas ng buhay, patayin ko kayong dalawa. Sabi ng goddess, Niali, tugon ng ating bida, Diyosa, kahit na silang dalawa ay nasa pinakamataas na antas ng legend rank, may mga enchantment sa kanilang mga pisikal na katawan, na ginagawang halos hindi masisira. Ang isa sa kanila ay orihinal na isang Crimson Shark. Ang isa ay isang Demon Lizard. Hindi rin ako sigurado kung anong antas ng pagsasanay ang meron sila ngayon. Kung hindi tayo makakalaban sa kanila, gagamitin ko ang aking lakas ng buhay para pigilan sila. Dapat kayong tumakas ng mabilis. Sabi ng ating bida, Diyosa, sabi ni Mr. Luo Ming. Ang dalawang lalaking ito, hindi man lang tayo pinapansin. Tumawa si Lu Chen siya, sabi nito, huwag mong sabihin sa akin na. Tinalakay ninyo kung paano kami matatalo. Nag-release ng aura ang kalaban. Duan Jian, Luo Ming, kayong dalawa ang mag-abala sa payat na iyon. Habang nag-release ng aura ang ating bida, sabi niya, Ate Diyosa, kunin na natin ang malaking iyon. Sabi ni Mr. Luo Ming, kayong dalawa, alagaan ninyo ang mga bata. Papasok ako. Susunod, sumugod na siya ng mabilis. Umatake sina Mr. Luo Ming at Duan Jian kay Lu Chen mo. Bahagyang iniwas lang ang ulo nito. Gumawa ng pagsabog ang atake ng dalawa. Habang nakita ng ating bida ang pagsabog. Saan ka ba nakatingin? Brat, aatake na si Lu Chen siya. Sino ang sinabi mong kukunin mo? Tingnan natin kung gaano kakalakas. Mag-ingat, kumilos na ang goddess. Yuyan, noon ay natatakot ako sa iyong batas ng apoy. Sa kasamaang palad, ang tanging magagawa mo na lang ngayon ay hayaan akong punatan ka. Sabi ng kalaban, katapusan mo na, nag-transform na ang ating bida sa food panda. Gumamit ng Ice Dragon ang kalaban. Inatake ito sa ating bida. Tinapatan ito ng ating bida. Yin, Yang Energy Blast. Gumawa ito ng malakas na pagsabog. Patuloy ang malakas na pagsabog. Ito ay isang avalanche. Gumawa na ng paraan ang isang expert. Hinarangan niya ang mga pabagsak na snow. Napaatras ang kalaban. Ito ay pagtataka ng kalaban. Ang batas ng liwanag at ang batas ng kadiliman. Paano kaya ng batang tao na ito ang dalawang kapangyarihan ng batas ng sabay-sabay? Patuloy kaming nagsasanay mula sa sinaunang labanan para makuha ang lahat ng batas na kontrolado ng mga tao. Kahit na pagkaraan ng ilang daang libong taon, ang tanging nagawa lang naming maunawaan ay ang mababaw na pag-unawa kung paano makultiba ang mga kapangyarihan ng batas. Paano kaya ng isang batang tulad mo na hindi pa man nakakaabot sa legend rank ang dalawang uri? Mga damnable humans, mabilis na gumalaw ang kalaban. Atake ulit ito sa ating bida. Sa isip ng ating bida,
Patay na ako kung tatamaan ako ng isang demonyo beast sa pinakamataas na antas ng legend rank. Habang sumusugod ang kalaban, gumamit ng skill ang ating bida. Gravity Field, Mist, haha, an opening, attack, atake ka mula sa harap. Sasarado ko ang kanyang likuran. Paparating, naghanda rin ang ating bida ng Yin Yang Blast. Sabay umatake ang dalawa. Ang Brat ay talagang kaya niyang kontrolin ang gravity. Papalapit na sa kalaban ang pag-atake ng dalawa. Tumalon ng mabilis ang kalaban. Sayang, masyadong mabagal ka pa rin. Paparating siya rito. Nakalapit ang kalaban sa dalawa. Ang malaking lalaking ito ay mabilis. Panatilihin ang distansya. Huwag mo siyang harapin sa malapit na labanan. Malapit ang lahat ng aking mga kasama. Kaya magagamit ko ang Soul Array para i-activate ang 9 na beses na mas malakas kaysa sa aking kapangyarihan. Diyosa, hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Gamitin mo na lang ang lahat ng mayroon ka. Sumigaw ang kalaban. Patuloy ang paglalaban. Habang nanunood ang magjowa haha. Sabi ng isang expert, masyadong malakas. Sabi naman ng isa, buwisit, sa isang laban sa ganitong antas, hindi tayo makakagawa ng kahit ano. Ang bilis ng halimaw na ito ay napakaganda. Si Young Master ni Lee ay hindi talaga siya makasaktan. Pero parang takot siya sa mga pag-atake ng batas ni Young Master ni Lee. Hindi siya naglakas loob na mag-commit ng lubusan sa kanyang mga pag-atake. Yin Yang Energy Blast. Iyan lang ba ang kaya mo? Gumawa ito ng pagsabog. Ang lakas. May gumuguhit sa ilalim ng lupa. Nasa baba na ito ng goddess. Walang takas. Akala mo ba hindi ko mararamdaman ang isang pag-atake mula sa ilalim ng lupa? Nagbanggit ng chant ang goddess. Nagulat ang kalaban. Gumawa ng napakalakas na apoy ang goddess. Kahit sa malayo makikita ang pagsabog ng apoy ng goddess. Mas lumakas pa ang apoy. Makikita ang kalaban na hindi nakailag sa apoy ng goddess. Buwisit, nakakainis. Sumigaw ang halimaw habang nag-release ng aura. Nagulat ang goddess. Ganun din ang ating bida. Ito ba ang kanyang orihinal na anyo? Ang kanyang aura ay mas malakas ngayon. Tapos na ang paglalaro ko sa iyo, bruha. Umatras ka. May lumabas na parang sinulid ng mga oras sa kamay ng kalaban. Kumalat ito sa paligid. Mga sinulid. Pumulupot ito sa Diyosa. Kailan? Dahil na-obsession tayo sa pagsasanay sa lahat ng mga taon na ito, nakahanap ka ng pagkakataon para makatakas. Ngayong pagkakataon, huwag mo nang isiping makatakas ka sa palad ng aking kamay. Nieli, umalis ka ng mabilis. Ikaw ay nasa 3-star legend rank lang ngayon. Hindi mo ako makakalaban. Kung susuko ka ng maayos, maaari ko pa ring i-preserve ang iyong banal na katawan. Hawak ng mahigpit. Hahaha, mas humigpit na ang mga sinulid sa goddess. Halimaw ka, tikman mo ang aking mga nakatagong armas. Malapit na ang binato ng ating bida. Sino ba ang sumisigaw ng malakas na gagamitin nila ang mga nakatagong armas? Sinalo ito ng kalaban. Kung hindi dahil sa katotohanang ginagamit ninyong dalawa ang kapangyarihan ng batas, hindi ninyo ako magagawang mas-scratch man lang. Sige na, ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan ng batas. Nakatayo ka pa rin dyan at nagbabato ng maliliit na metal balls na ito. Laruan mo ba ito? Hahaha, sumabog na ang pinato ng ating bida na Dragon Bomb. Well, hinanap mo ito. Napinsala ang kalaban. Napaatras ito. At nawalan ng balanse. Biglang bumagsak sa lupa. Pinakita ang kamao ng kalaban. At lumuwag na ang pagkakahawak nito sa sinulid. Naramdaman ng Diyosa na maluwag na ang sinulid. Inalis na niya ito gamit ang kanyang aura. Ito ang Dragon Burst Bombs na ginawa mo noon. Ang aking kamay, papatayin kita. Hindi ka pa ba nakakasawa? Sumigaw ang kalaban. Naglabas pa ng bomba ang ating bida. Sige na, 6 pa para sa iyo. Nakita ito ng kalaban. Nagulat ito. Habang nakikipaglaban ang isang kalaban, napansin niya na nadedehado na ang kanyang kasamahan.
Gumawa ng napakalaking pagsabog ang 6 na bomba na binato ng ating bida. At napansin ito ng isang kalaban. Ano ang nangyayari? Napinsala ang kalaban at lumipad ito. Sabi ng isang kalaban, "Kuya," sabi ni Mr. Luoming, "may oras ka pang mag-alala sa iba. Ikaw naman ang susunod na mamamatay." Sabay na sumugod ang dalawa. "Kunin mo ito." Malakas na sumigaw ang kalaban, habang naglabas ng aura. "Kuya," nagulat ang dalawa sa kanilang naramdaman. Biglang may tumusok sa kanila ang katawan. Nagpalit na ng form ang kalaban. Habang nasaktan ang dalawa, sabi ng kalaban, "Katapusan ninyo na, narito na ang isa pang malaki." Tumalon ang ating bida. Gumawa ito ng pag-atake. Yin-yang Energy Blast. Napansin ng kalaban ang papalapit na atake. Dali-dali siyang umilag. Gumawa rin ng pag-atake ang kalaban. Nagulat ang ating bida. Papalapit na ang atake ng kalaban na parang buhos ng tubig. Sabi ng ating bida, "Liquid Venom." Sobrang lawak ng pag-atake ng kalaban. Makikita na natunaw ang mga tinamaan nito. Tingnan natin kung paano ka makatakas dyan. Mabilis na kumuha ng pil si Jian. Dali-dali niyang kinain ito. Agad-agad na naghilom ang sugat niya. Sabay binigyan niya rin si Mr. Luoming. Sabi ni Jian, "Buisit, masyadong nagkamali ako." Pagkahilom ng sugat ni Jian, agad-agad na siyang sumugod sa kalaban, dala-dala ang kanyang nag-aapoy na espada. Sabi ni Mr. Luoming, "Oy, hindi ba kailangan mong huminga matapos masugatan?" Kaya pa rin siyang lumaban. May napansin na ang kalaban. Pumapagsak ng mga apoy, lightning fire meteors. Habang bumababa ang lightning fire meteors ng Diyosa, umatake naman si Jian ng pataas. Hindi na kailangang magmadali. Ngayon, lahat kayo, mamamatay kasama ang aking kuya. Gumawa ng napakalakas na pagsabog. Makikita ang venom mula sa lupa. Habang nakashadow ang ating bida. Halos mamatay ako doon. Buti na lang at mabilis akong nakariyak. "Duan Jian, umiwas ka. Masusunod." Nagulat ang kalaban, "Ano?" Nagbato ng Dragon Bomb ang ating bida sa kalaban. Paano naiwasan ng batang ito ang aking liquid venom? Sumabog na ang ibinato ng ating bida. Pinatay ba siya ng pagsabog? Bumagsak ang kalaban. Gumawa ito ng tunog, habang nagtago si Lu Piao. Sa isip lang ng kalaban. Ang mga nakatagong armas na ito ay napakahirap gawin kahit para sa isang Rune Master. Hindi niya kaya na magdala ng ganoon karami. Tingnan natin kung gaano karami sa mga laruan na ito ang meron ka pa. Katapusan mo na. Umatake ang kalaban. Makikita ang lawak ng pag-atake nito. Nakailag ang ating bida. Habang nakatingin siya sa kalaban, mag-transform siya sa Food Panda. Meron akong ganito karami. Napanganga sa gulat ang kalaban. Ganito karami. Panahon na para umiwas. Walang takas. Sumigaw ang ating bida habang daladala ang mga bomba. May panganga sa gulat ang kalaban. Nakailag siya sa mga bomba. Habang nagpapaulan ng pagbato ang ating bida. Paano siya nakakuha ng ganito karami? Tuloy-tuloy lang ang paglipad ng mga bomba. Ang mga tao ay may napakaraming armas na may kapangyarihan ng batas. Bakit hindi na lang nila pinatay ang mga demonyo beast? Lumapag sa lupa ang mga bomba. Habang nakatingin ang kalaban, "Mga dog, maaaring wala naman siyang ganito karaming bomba. Dambrat, naglakas loob kang lokohin ako." Sumugod ang kalaban, papunta sa mga bomba. Nagdurog-durog ang mga bomba. Ang mga bombang ito ay peking. Alam ko, hindi siya magkakaroon ng ganito karami. Umusok ang ilong ng kalaban sa galit. "Patay ka na." Nakita na lang ng kalaban ang ating bida. "Hindi ka natatakot mamatay. Ang walang kwentang panloloko mo ay nahuli na." Dambrat, hinawi ng kalaban ang mga paparating na bomba. Habang meron din paparating sa itaas. Ang bomba na nanggaling sa itaas ay merong isang tunay. Nagulat ang kalaban. Sumabog napakalakas ang isang bomba ng ating bida. Makikita ang malaking pagsabog. Lumipad ang kalaban sa lakas ng pagsabog. Gumuhit siya sa lupa. Makikita ang ginuhitan na pagtalsik ng kalaban.
Nahihilo na ang kalaban. Pagkakataon ulit. Nagbato ng marami pang bomba ang ating bida. Habang nasa lupa ang kalaban. Ang hayop na ito ay talagang nagtago ng tunay na bomba doon. Talagang, nagtaka ang kalaban dahil sobrang daming nagliwanag sa kanyang karapatan na mga bomba. Tumalikod na ang ating bida dahil sumabog na ang mga bomba. Lumipad ng malayo ang kalaban. Lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan. Nagbalik na sa human form ang ating bida. Nagpagpag siya ng braso. Napadimon siya sa gilid. Nakita niya ang goddess na bumaba na. Nagulat silang lahat na nakatingin sa ating bida. Ano ang problema? Niali, ano ba ang mga metal balls na iyon? Kahit na ang mga Pinnacle Legend ranks ay kaya nilang patayin. Bigyan mo rin ako ng ilang dosina. Kung meron akong ganito karami, kailangan ko pa bang maglagay ng mga pekeng doon? Tumawa si Lu Piao. Sabi ni Lu Piao, kung wala ka namang ganito karami, 20 o 30 lang ang kailangan ko. Sabi ng ating bida, pero walang silbi kahit na ibigay ko sa iyo ang mga ito. Ang kapangyarihan na nasa loob ay kailangan ng aking 2 kapangyarihan ng batas para ma-ignite ito. Sabi ni Lu Piao, sayang. Iniisip kong gamitin ang mga ito para talunin ang mga legend rank expert. Sabihin ng ating bida, oh, come on, Niali, saan nanggaling ang 2 halimaw na ito? Mga demonyo beast sila, nasa dito para habulin si Ate Yuyan. Mga kaaway niya, pasensya na, lahat, naligay ko kayong lahat sa panganib. Walang kailangang mag-alala, Ate Yuyan. Lahat tayo ay magkakasama. Kaya tama lang na tulungan natin ang isa't isa. Well, natapos na. Fair na. Naghuhukay ang ating bida. Sabi ni Lu Piao. Niali, ano pa ang ginagawa mo dyan? Dahil mga demonyo beast ito, maaari tayong mangolekta ng magagandang bagay. Ang balat at balahibo ng air ay nasira ng mga pagsabog. Tanging ang 3 bagay na ito ang natira. Green Poison Pearl. Maganda ito. Ilagay natin ito. Sabi ng ating bida, mayroong legend rank weapon din. Si Duzi ay halos nasa legend rank na. Ikaw na ang magkaroon nito. Black Dragon Scale. Ito ay para kay Duanjian. Sige, magmadali na tayong pumunta sa Nether Realm. Hindi nakalayuan. Samantala, sa Northern Heaven Ice Plains. Habang umaagos ang tubig pababa sa lugar na ito, may nilalang sa ilalim ng tubig. Ang 2 gago na iyon. Hindi nila nagawang bantayan si Yuyan, kaya nakakatakas siya, at namatay pa sila. Talagang walang kwentang basura. Saan ka ba pupunta ngayong pagkakataon? Yuyan, ang Nether Realm. Iniisip mo bang humingi ng proteksyon sa Master ng Nether Realm? Talagang hindi ako makakalaban sa Master ng Nether Realm. Pero huwag mong isiping ligtas ka na ngayon. Ilang dekada na ang nakalipas. Nagtago ako rito para maghintay sa araw na iyon. At ang araw na iyon ay malapit na. May nilabas ang nilalang na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gumawa pa siya ng isa. Kapag namulaklak na ang 7 lotus, mamamatay kayong lahat. Ang Nether Realm, sa mga gilid ng 9-layered Deathlands. Pinakita ang mga 10 Jade Seal Family. Ang bawat eksperto ng mga noble families ng Nether Realm ay nagtipon dito para makuha ang pabor ng Master ng Nether Realm. Patriarka, Young Master Niali at ang iba ay bumalik na. Sa ganitong direksyon, naglalakad na ang ating bida papunta sa Patriarka. Pamangkin Niali. Magkita ulit tayo, Tiyuhin Luo. Hindi ko akalain na interesado ka rin sa 9-layered Deathlands. Ang mga tao rito ay mga kaibigan mo ba? Tama, magkaibigan na tayo, at hinarangan mo sila, Luo Ming. Lahat sila ay aking mga kapatid na mapagkakatiwalaan ko. Ang mga batang ito, ang lakas ng kanilang antas ng pagsasanay kahit na bata pa sila. Ito ang aking fiancé. Namula si Zion. Bati, may umusok sa malayo. Ang realm na ito ay amoy asupra. Pero ang mga tao dito ay hindi hinahabol ng mga demonyo beast.
Wow! Dahil sa kasalukuyang katayuan ni Pamangkin Lee, talagang hindi na kailangang mag-risk na maglakbay sa 9-layered Deathlands. Hindi ligtas ang lugar na ito, alam mo. Huwag kang mag-alala, tiyuhin Luo. Narito lang tayo para maramdaman ang kapaligiran at hindi tayo gagawa ng anumang hindi kinakailangang panganib. Haha, maganda ang marinig iyon. Sabi ni Lee. Oh, tama. Bakit hindi pa pumapasok ang lahat sa 9-layered Deathlands? Ho ho, hindi pa ngayon ang oras. Oh, karaniwan, maaari lang tayong makapasok sa unang antas ng 9-layered Deathlands. At pagkatapos ay umakyat ng antas-antas mula sa unang antas. Kailangang maghirap ang isang tao sa isang mahirap na paglalakbay sa loob ng ilang buwan para makarating sa ika-6 na antas. Pero sa tanghali, 3 araw mula ngayon, babukas ang ika-7 antas ng 9-layered Deathlands. Makakapasok tayo ng diretsyo sa ika-7 antas. Talagang isang misteryosong lugar ito. Wow! Nakikita ko. Tiyuhin Luo, ano ba ang ika-7 antas na ito? Ang 9-layered Deathlands ay orihinal na isang sinaunang larangan ng digmaan kung saan namatay ang napakaraming eksperto. Nabuo ito mula sa death energy na naipon sa loob ng ilang dekada. Pero iba ito mula sa ika-7 antas pataas. Ang ika-7, ika-8, at ika-9 na antas ay itinayo muli ng Master ng Netherrealm sa isang absolute domain sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa loob ng domain na ito, siya ang nagtatakda ng lahat ng panuntunan. Pero sa bawat pagpili niya ng isang disipulo, magkaiba ang setup. Walang nakakaalam kung ano ang mga panuntunan ngayong pagkakataon. Kapag pumasok tayo sa bawat antas, lalabas ang kanyang mga espiritual na lingkod at sasabihin sa atin kung ano ang mga ito. At 10 taon na ang nakalipas mula noong huling pagpili ng disipulo. 10 taon pala, mukhang hindi kulang ang mga naghamon. Sa bawat pagkakataon, kukuha ang Master ng Netherrealm ng daan-daang o libu-libong mga disipulo. Pero sa huli, pagdating sa pagiging kanyang tagapagmana, isa lang ang pwedeng manalo. Wow! Nagbubuhat ng kahoy ang kawal. Narito, hawakan mo ito. Ito ang VIP token ng Divine Seal Auction House. Hanggat hawak mo ito, karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na saktan ka. Sa kasalukuyan, mga eksperto mula sa lahat ng dako ay narito. Marami sa kanila ay demigod ranks. Kung makaharap ka ng anumang problema, maaari mong ilabas ang token na ito. Karamihan sa mga problema ay malulutas nito. Ang Divine Seal Auction House ay isa sa 3 pinakamahusay na auction houses sa buong Netherrealm. Mayroon silang mahalagang katayuan sa Nether City. Ho, dahil sa mga armas at sandata na ginawa ng pamangkin, nakagawa tayo ng koneksyon sa kanila. Sa susunod na ilang araw, mas mabuting manatili ka lang dito sa kampo kaysa maglakad-lakad. Maingay sa labas dahil sa napakaraming tao. Mas mabuting mag-ingat. Salamat sa paalala, tiyuhin Luo. Mag-iingat ako. Well, ganoon na nga. Aayusin ko ang tirahan ninyong lahat. Magiging abala tayo kay tiyuhin Luo. Nagsisibak ng kahoy ang isang kawal. Napakarami. May mga aura ng mga eksperto sa lahat ng dako. Lahat sila ay demigod rank expert. Talagang hinahanap ng lahat ang posisyon na ito ng tagapagmana. Dapat ba akong manatili lang dito sa kampo para magkultibo sa susunod na ilang araw? May nilabas sa space ring. Ito ang egg. Mga maliliit na bitek lang. Pinakain ko na ito ng napakaraming kapangyarihan ng batas. Bakit hindi pa ito nagpapakita ng anumang senyales ng pagpisa? Pero ang tibok ng puso nito ay lumalakas ng lumalakas. Parang mas naging malapit ang koneksyon nito sa akin. Magpatuloy sa pag-i-incubate. Kahit na ano ka sa huli, anak ka pa rin. Higaan sa isang tent, may bumukas ng kurtina. Lee. Ito pala si Lu Piao na nagtataka kung bakit ganyan ang posisyon ng ating bida. Ano ang problema? Fades. Nakakuha lang ako ng ilang balita.
Ngayon, marami sa mga kabataan ay naglakbay na sa unang antas ng 9-layer Deathlands. Sinasabi nilang naghahanap sila ng spirit origin fruit na makakapagpataas ng malaki sa antas ng pagsasanay ng isang tao. Spirit origin fruit, napakabihirang bagay. Sinasabi nilang maaari lang itong tumubo sa ilalim ng mga labi ng isang eksperto. Pero ang spirit origin fruit mismo ay napakadalisay, tulad ng yelo o niebe. Kung talagang makakakuha ka ng ilang spirit origin fruits, magiging kapaki-pakinabang ito para sa iyong mga antas ng pagsasanay. Marahil, sabi ng goddess, maaaring makatulong pa nga ito sa iyo na makapasok sa legend rank. Sabi ng ating bida, mayroong ganitong magagandang bagay. Ang ikapitong antas ay bubuksan lang sa loob ng 3 araw. Kung makakakuha tayo ng mga spirit origin fruits, mas madali ang mga bagay para sa atin. Fair na. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.